Hello mga ka-churba! Sunday na ngayon, kaya tayo ay rest na kayo mga diday kasi bukas may trabaho na kayo bukas. Good morning sa inyo, maaraw ngayon. Tayo magkape mga diday. Ay nako, sarap ng kape. Ay, good morning sa inyo mga ka-churba. Tara tayo ng magchismistikahan eh. Buti po ang kilikili ko, yung bagay ang itim, yung day. Pero hindi naman nabako kahit naman nangitim yan. Kaya yun, para magchismistikahan na tayo mga ka-churba. So, syempre, ang chismis ko sa'yo, so, wala akong makita ngayong dati kong ka-work at wala akong nakachat ngayon. Sarili ko na lang ang i-chismis sa inyo. Syempre, ganoon talaga. May masabi lang ako. Kasi naisip ko lang yung about sa yung stroke. Kasi may naitanong ko lang sarili ko. Ewan ko ba? Kasi tatay ko nga dati, di ba na-stroke. Una ko tatay ko. Sa aming pamilya ha. Tatay ko, siguro mga ilang buwan pa lang nanay ko. Yung unang stroke yung unang stroke ko ng tatay. Yung nagising siya, tawag ito, as in talagang hindi siya nakakalakad. Ang problema rin niya, mata niya. Pero maayos ang salita niya, maayos ang salita niya. Kaso ang mata niya, malabo. Tapos ang paglakad niya, hindi niya nakaya. Kaya naka-wheelchair lang yan. So after nun, kami magkakapatid nagtatrabaho. Tapos, yung iba kong kapatid na medyo maliit pa dati, sila napasok pa sa school. So, kaya yung nanay ko nun, hindi na nakakapag business dati ng mga tinda-tindahan. Hindi siya nakapag kasi sobrang sipag din ng nanay ko dahil gusto nung lagi magtinda-tinda. Para naman sila mag-asawa. Kahit nagtatrabaho kami, gusto niya dati mag-asawa, nagtatrabaho din. Ngayon, after nun, yung na-stroke nga yung tatay ko, yung nanay ko, ang nag-aasikaso sa bahay. Laba, luto, linis-linis, sipag kasi yung nanay ko, doon ako nagmana. Kaya nang nanay ko mahigpit talaga yun, kasi ako hindi ako nangungutas eh. Ay, sana ako rin ang sana naging ganun ba sa nanay ko, na mamalo. Kasi ako hindi ako namalo eh. Kasi syempre ako lagi ako napapalo dati. So yun, mga ilang months na na-stroke nga yung tatay ko nun. Na-stroke na rin yung nanay ko. Dati kasi may sign sana yung stroke ng nanay ko. Kunyari, ito kasi ngayong araw, halimbawa ngayong araw, nakita namin yung nanay ko, tabingi, parang tumabingi. Kasi habang tawag ito, ng damit, tawag ko, makalimutan ko na. So, napansin namin ng kapatid, mama ko, bakit maging ganyan na yung bunga mo, kaya nagtatabingi. Pero hindi mo na siya masyado nagsasalita habang may ginagawa siya. Di sabi niya, hindi, masakit lang yung ngipin ko. Masakit yung ngipin, kaya natabingi daw yung bunganga niya, kaya nasakit daw yung ngipin niya. So ngayon, inanohan namin kung gusto magpabunot ng ngipin. Hindi daw, nag-inom naman daw siya ng gamot sa ngipin. So hinayaan na namin, kasi siyempre nagtatrabaho, pagtutulog, papahinga. Tapos yung time na yun, yung kuya ko, isa, hindi na siya nagtrabaho. Hindi siya pumasok kasi panggabi siya, hindi siya pumasok. Kasi parang nagkaroon siya ng sign na huwag na siya magpumasok. Kasi nga parang tataka siya kasi siyempre yung tatay ko inaalagaan ng nanay ko dati. Ang bigat pa naman ng tatay ko. Siyempre nanay ko, di ba, kaya naman makakaya lahat yun. Di ba, ganun naman talaga. So, nung time na yun, nung gabi na, kuya ko nagluto na para kumain na sila. Tapos, naglakad na yung nanay ko, naglakad ako sa kwarto kasi meron siyang ilalagay na damit. Kasi nagtiklop-tiklop siya. Habang naglalakad siya papuntang kwarto dati, yung kuya ko nagpabantay lang. Patinitingnan yung kuya ko. Tapos, sinusundan niya yung nanay ko. Yung nanay ko habang napapunta sa kwarto, hindi na makalakad. So, parang naglalakad pati katawan niya. Pinipilit lakarin. Dahil, yun, nagtakbo agad yung kuya ko. Binuhat agad yung nanay ko. Kasi habang naglalakad siya parang pinipilit na maglakad, makakbakak. Hindi na tuluyan, nabagsak na. Yung tinakbo na lahat sa ospital. Sign din pala yun ng nanay ko, yung na-stroke siya. Dahil di sa unang araw na nagtabingi-tabingi ang bunganga. Hindi siya nagsalita na Siyempre, hindi ko pa rin naman alam dati yun. Dahil, tapos sobrang busy ako lang sa trabaho dati. Kasi hindi na ako nag-aral ng college. Kasi gusto ko na magtrabaho kasi para matulungan nga nun sila. So after nun, nila sa ospital. Halos magkasunuran yung nanay ko at tatay ko. Kaya pinag-usapan namin magkakapatid na sa kuya ko na wag na magtrabaho. Kasi for regular din siya nun eh. Agad-agad naman siya nag-decision siya na hindi siya magtrabaho kahit mag-regular na siya. For the first time, mag-regular na sana siya nun eh. Siya mismo naman nag-decide na sa sarili niya na wag na kasi siya mismo nag-alaga na lang sa dalawang matanda. And after nun, siguro magkasunura lang siya nang mamatay sila. Kaya nagtataka ako. Oo, parehas naging high blood niya dati. Natanong din ako sa sarili ko. Kumbaga ako yung sa kanya. Ako rin ang naging tawag doon. Ako naging high blood. Naging high blood. Hanggang sa sobrang trabaho din ako dahil. Sumasapol naman. Nung nawala na ako ng trabaho, wala na akong school, ng college ako, hindi ko natapos. Third year college ako noon. Hindi ko na tinapos kasi ako mismo nag-decide na magtrabaho na lang para makatulong sa pamilya ko. So, as in kahit talaga ako nagkakasakit noon, hindi ako uma-absent. Oo, ewan ko ba, ang hirap pa ng trabaho noon kasi first time ko yun. So, habang ako nagkakalaglagnat, hindi talaga ako uma-absent. Kahit pinapaalis na ako ng doktor, ng company, kaya ko. Pero hilong-hilo na ako diday. Ewan ko ba, sa ang sipag ko sa trabaho, hindi ako pala absent. Oo, pag nawala ng pasok, yan. Tapos, anong nangyari? Hindi ko nakalain na ako ang unang naging sa parents ko, na na-stroke ako. Sa totoo lang, napapatanong din ako sa nangyayari sa akin. Sobrahan yata ako sa sobrang trabaho. Dahil, siyempre, hindi ko rin naman ginusto na mangyari sa akin yung ganito. Kasi sa pool naman talaga, nagtatrabaho na ako. Makatulong sa parents ko noon, kaya hindi na ako nag-school kasi nga, nahihirapan din yung parents ko magbayad ng college ko noon. Kaya yung kuya kong isa, naging busy din sa trabaho niya na tagal bago, siyempre, naman problema din naman sa mga pang-bayad-bayad sa mga school. Kasi ilang kami magkakapatid na nag-aaral. Pero ako dati nagka-college noon, hindi na ako nag-decide na tapusin ang college. Kaya alam mo, simula sa pool talaga, isip ko talaga sa trabaho dati. Minsan,
kunyari pang tanghali, minsan maglalaba muna ako sa bahay, maglilinis, tapos pagkakain, bibihis na ako kasi mamaya, trabaho na ako. Ewan ko ba? Kaya yun ang naging problema ko rin talaga sa buhay ko. Bakit ako ang naging ganun na nagkanda-stroke? O kasi high blood talaga yun. Kahit naman sa mga side ng nanay ko at tatay ko, sa side nila, talaga puro high blood talaga. Ewan ko, basta napaisip lang ako. Parang nahinayang din talaga ako magtrabaho. Tapos yun, parang ang nangyari sa akin, parang sa side ng tatay ko, mata ang naging problema ayun naging problema yung na-stroke siya. Ngayon, yung na-stroke ako, mata rin ang naging problema ko. Pero at least, lumiwaliwanag siya. Kaya lang, mga side na mga hindi ko makikita. Kaya pag may dadaan, may naglalakad, kasabay ko, hindi kita makikita. Tsaka, hindi ako basta-basta naglalabas ng bahay, lalo na kung pupunta sa mga tawiran. Hindi ko talaga magawa. Takot talaga ako. Siyempre, dati, nakapag sarili ako, maglakad-lakad na lang sa kalsada, na tatawid ng Pero ngayon, hindi ko na lang magawa. Tapos, yung na-stroke yung parents ko noon, mga unang stroke nila, unang araw, hindi talaga sila makalakad. Tapos ang sa nanay ko, talagang tabingi talaga yung mukha. Hindi talaga siya makapagsalita, yung nanay ko basta-basta. Pero yung tatay ko, kaso, ang problema nila, puro kalahati. Pareho silang kalahati. Ang katawan nila, na-stroke, ang isa, okay. Pero hindi sila ganun basta-basta makalakad. Kaya laging pala naka-wheelchair. Yun, sa awa naman ng Diyos, naging okay naman. Ako, wala kang pasalamat din talaga sa Diyos na sa pamilya ko, sa parents ko, ako yung nangyari kagaya ng parents ko, ako nagmana. Hirap din pala sobrang trabaho, sobrang sipag sa trabaho. Nakakasama rin talaga. Ganun kasi yung parents ko, sobrang sipag sa trabaho eh. Stroke, sobrang pagod. Siyempre, construction din yun eh. Tapos, ako kasi, puro sa machining, karamihan, machining, mainit, kasi talagang puspos ang trabaho. Hindi ko talaga akalain. Pasalamat ko lang sa Diyos. Ayun nga, nakakalakad ako. Nung una, hindi talaga ako nakakalakad. Ang kuya kong isa ang nag-aasikaso sa akin kung paano maglakad, para makatayo, para maging maayos ang mata ko. Yung pagkasalita ko, naging okay ako dati kasi nagtabingi-tabingi eh. Yun lang, ang problema ko pa lang ngayon, mata pa rin mata. Siguro utak, kasi nga hindi pa ako masyadong nakipag-usap. Alam mo, siyempre sa tagal ng panahon na nakikipag-usap ako lagi noon, pero nagkasakit ako. Never ako basta-basta nakikipag-usap. Kasi marami akong na hindi ko kayang sabihin pagsalita. Yung mga time na hindi ko maintindihan kung ano yung pinag-uusapan mo. Ang pinag-uusap tayo. Yun, nahirapan ako. Basta, para sa akin, pasalamat pa rin kasi kahit paano sa nangyari sa akin, naging okay pa rin yung normal kong lakad. Nakapaglinis naman, pero hindi naman ako nalilis na medyo mabigat magbuhat-buhat, hindi naman masyado. Kahit gusto ko magtrabaho, ayaw din ng mga kapatid ko. Kasi para sa kanila, pag nakapagtrabaho na naman ako na pangalawang beses na mangyari sa akin, matibok na ako dahil. Kaya ayaw ng mga kapatid ko na magtrabaho na agad ako. Siyempre, gusto ko talaga magtrabaho. Para sa akin, ng life ko trabaho ay trabaho. Yun, ayaw ng mga kapatid ko na magtrabaho ako kasi siyempre, sila mismo natatakot sila. Siyempre, alam nila mismo nangyari sa pamilya namin eh. Sa kanila, mga unang beses pa lang, kasi talagang malala na pagka-stroke. Kaya, ako naman, una pa lang, naka-okay. Kaya ayaw na ako pagtrabaho ng kapatid ko kasi pag nakalawang, tibok na. Para sa akin naman, life is life, ganun talaga. Kaya pasalamat pa rin ako at least, nabigyan pa rin ako ng pangalawang buhay. Yun lang, napatch pa lang ako. Kasi wala akong maisip na ibang chismosa. Wala akong ibang maisip na chismis. Kaya sarili ko na muna i-chismis sa'yo. Yun, sana maging okay ang aking siguro tapusin yung SS ko para at least may makuha din naman ako mga kailangan dapat makuha. Sobrang trabaho ko rin dati. Siyempre, ngayon lang ako for the first time, ngayon lang ako mag-ano ng SS na baka sakali may makuha ako. Laking tulong na rin yun. Maraming mga kapatid ko, hindi na rin mga problema na pag-ano ko ng mga gamot, pag-check up, pagkain. Di ba? At least, kung magpunta ako sa SS, magiging malaking tulong na rin yun sa akin. Siyempre, laking na rin dahil sa sobrang dami ng trabaho ko sa pool. Ngayon lang ako kaya for the first time, ngayon lang ako mag-ano ng sa SS. Kaya sana good vibes ako bukas magpunta. Pag pumunta ako sa SS bukas, kailangan hanapin ko na yung doktor. Yung naging doktor ko dati, kailangan hanap ko siya para makapirma na ako. Para makadirect yun ako sa SS. Siyempre, malaking good plan yan. Sana, okay man dito. Okay, sabihin nga sa inyo. Napachika lang ang sarili ko sa inyo kasi nalaman sabi, Sunday ngayon eh. Gusto ko lang kumita. Wala naman akong trabaho na ako, kachismis ngayon. Kaya kayo lang kachismis ako lagi ha. Tara na, okay na, mabigay sa inyo sa chismisan ha. Bye!